Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, biglaan to. Naku po, nahuli malaking buhaya. Mga congressman na sangkot, kulong. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang ilan sa mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong si Claire Castro mga kababayan. Mukhang umapanig pa dito kay Vice Ganda mga kababayan. Pinagtanggol si Vice Ganda. Sabi po dito ni Claire Castro, parang lumalabas na bastos si Vice Ganda. Hindi ba? Hindi ba bastos si Vice Ganda mga kababayan? Diba? Teka lang, sino ba ang bastos? Sino ba yung palamura? Sino ang bumastos sa mga Pilipino? Uy, teka lang. Castro, liwanagin natin to. Hindi mga ordinaryong Pilipino ang binastos ni former President Duterte kung siya man po ay nagmumura. Unang-una siya pong presidente ng Pilipinas. Sino ba si Vice Ganda? Di ba? Sino ba ang minumura ni former President Duterte? Yung mga kurap, di ba? Yung mga masasamang elemento ng ating bansa, di ba? Mga drug lords, mga oligarch na nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya hindi mo kasi kasi talagang against ka, no? Pero anyway, what I'm trying to point out dito mga kababayan, ano ba ang pinagkaiba ng pagmumura ni Vice Ganda sa pagmumura ni former President Duterte, no? Kasi yung palamura daw ang andito ni Castro. So ang gusto ko naman iparating dito kay Castro, no, mga kaubayan, no? Sino bang minumura ni former President Duterte? Taong bayan ba? Yung mga nagmamahal ba sa bansa? Yun yung pagkakaiba nila mga kabayan nitong si Vice Ganda, sapagkat itong si Vice Ganda, ang kanya pong binastos, no, ay yung nagmamahal sa ating bansa. Samantalang si former President Duterte, ang kanya pong minumura, ito pong mga drug lords, oligarch, mga politikong walang ginawa kundi mangurap sa ating bansa. Yan po ang kanyang pinipiay. Kaya siguro ko kung ikaw, Castro, na-PI ka rin ni former President Duterte, no? Kung ganito ka magsalita nung mga nakarang administrasyon pa, baka na-PI ka rin ni former President Duterte. Diba? Okay lang pala kay Castro, no? Okay lang pala kay Castro na nakikita ng tao, ng mga, kasi iba po si former President, yung audience niya po, mga adults, diba? Mga sa politika talaga nakatutok. Pero dito kay Vice Ganda, mga bata po yung mga nanonood sa kanya. Ibig sabihin ba, Castro, tinotolerate mo lang si Vice Ganda na ganun ang ipakita sa ating mga kabataan? Isipin mo, Castro, yung sinasabi mo dyan sa Malacanang, official yan, official na information yan. Official na statement yan. And we assume that it is coming from the president, no? Kasi ikaw po ay tagapagsalita ng presidente. Di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito. Nako, eto na. Eto na, nahuli na po ang mga malalaking buhaya na may koneksyon sa flood control project. Sabi po dito sa balita mula sa Rappler, some top flood control contractors name drop by Marcos had link
links to Saldico and Discayas. Ano ba yan? Zaldico. Kaya pala maiingay kayo pagdating po kay Vice President Sara Duterte. Ngayon kayo mag-ingay at pasinungalingan nyo itong report ni President Bongbong Marcos Jr. na kayo po. Kayong mga congressman ay link or nalilink dito po sa flood control projects na ito. Kumusta man, Saldico and Discayas. Ito pa, isa pang maingay din mga kaubayan. Napakalaki po ng ano nito. Napakalaki po ng nakuhang pondo nitong hinayutak na to. Ito, mahiya naman kayo. Ito po, Alro Construction and Development Corporation is the construction company represented by the father of One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Mr. Basil Ramon C. Gutierrez. Nako po. Di ba itong pinakamaingay at pinaka-kritiko ni Vice President Sara Duterte? Ito pala kasali yung pangalan ninyo dito po sa mga top companies, no? Or construction firm, no? Na kasama dyan sa maanumalyang flood control projects na yan. So ngayon kayo mag-ingay, Rods Gutierrez, di ba? Napakaingay mo. Pagdating po sa mga Duterte ngayon, ipagtanggol nyo naman yung mga sarili nyo. Okay? Yan mga kabayan, sa susunod marami pang lalabas pa nito ng mga congressman na mga kasali dito po sa flood control projects na ito. Anyway, ito naman pasadahan po natin ito mga kabayan. Si Atty. Rowena Guanzon mga kabayan ay mayroon pong mensahe dito po kay Speaker Martin Romualdez. Ito po mga karibin natin. Wala na talagang tatalo sa kakapalan. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay syempre reklamo to the max ang mga congressman na pumirma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon. Na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan na wala man lang kayong meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Dalawang katagalan naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land na binoto ng tao, ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Pero syempre, galit-galit, di ba? Parang strong na naman siya. Si Speaker ay strong na naman. Ano sabi ng mga congressman na kakampi niya? Magrespeto naman kayo mga senador kay Speaker. At bakit? Bakit siya respeto? Di ba yung ginawa niya yan? Hindi ba yan walang respeto sa konstitusyon? At bakit sila respeto? Dahil Speaker siya? Bakit? Siya ba may respeto sa Senado ng mga pinagsasabi niya pagkatapos na archive ang impeachment complaint niyo? Yung respeto po, hindi po deserve ni Speaker Romualdez. Kaya sana po sa lahat na itong mga kapalpakan niya ay makonvince na si BBM na talagang dapat na po na magbitiw ang pinsan niya as Speaker. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, dahil nga po dyan kay Speaker Martin Romualdez, may plano na naman po ang Kamara
Ito po ang plano. House to refile impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte in February. Sa 2026 po yan. Ayon po yan dito sa House Prosecution Panelist Spokesperson Attorney Bocoy. No? Na kung saan, yan nga, sa February daw sila maghahain muli ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Parang may ano talaga sila, contingency plan, di ba? Talagang tuloy-tuloy ang plano hanggang sa makuha at mapatalsik nila si Vice President Sara Duterte. Well, anyway mga ka-review natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan, i-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ang video ito. Ito na po. Si President Marcos po, clueless, hindi raw po niya alam, wala siyang ideya. Yung pagkalugi ng GSIS dito po sa investment, no? Billion po. Yan yung problema, no? Hindi po alam ni BBM. At hanggang ngayon po, wala pa rin pong malinaw na polisiya. Bagamat marami na po ang namomoblema. Dito po sa maraming sektor na po ang pumapalag. Dito po sa online gaming, online gambling. Wala pa rin pong malinaw na polisiya ang ating pamahalaan. Ito po ang pananaw ni Pangulong Marcos tungkol po dito sa tinatawag nating gambling, no? Online gambling. Alam po natin na marami na po na-addict, marami na po ang nasisirang pamilya. Ang tanong po, ibaban na ba ni Pangulong Marcos ang online gambling? Pakinggan natin. Ito po ang sinabi niya. The ban will not take any care of the problem. Hindi raw po malilipas ng pagbaban ang problema. Hindi, no? Akala ko, Mr. President, akala ko, nung binan nyo yung Pogo, talagang ayaw ninyo yung, di ba? Yung may sinasabi kayo na, ano yung sinasabi nila dyan? Yung social, yung epekto, mas matindi pa sa kinikita. Bakit po hindi nyo ma-apply ngayon? Paalala ko lang po, Mr. President, yung Pogo po, taga-ibang bansa po ang nagsusugal. Dito lang sa atin, yung operation. Pero ibang bansa po nagsusugal. Stricto po yan. O ngayon, bakit pag ang Pilipino nagsusugal, ang dami nyo pang pinag-iisipan. Pero yung mga Chinese na nagsusugal, tigil agad. Tuloy natin. Pakahusay nating presidente. Pagkalugi ng GSIS sa investment, hindi alam ni BBM. Yari, saan napunta yan? Sa gambling din napunta Tagal na namin alam yan. Tagal na namin binalita yan. Siya hindi alam. GSIS, no, investment po namin yan ng mga tao sa gobyerno. Para po yan sa pondo namin sa retirement. Hindi nyo po pera yan, Mr. President. Ngayon, pinalugi ng mga tauhan mo tapos hindi mo alam. Ito ang sinabi, No, I didn't. Yung sa Maharlika Fund nga, wala na tayong balita. Kumusta na kaya yun? Bilyones din po yun, mga kaubayan. Diba? Na inilagak doon sa Maharlika Fund, Maharlika Investment Fund na yan. No? Wala na tayong nabalitaan. Tapos ngayon, nababalitaan natin, eto. Mga insurance na government-owned insurance, mga kaubayan, pinagkukuha nila ang mga pondo like PhilHealth, mga kaubayan, GSIS, SSS. I think SSS nagamit mo sa sa Maharlika Fund, mga Maharlika Investment Fund na yun. Correct me if I'm wrong, mga kaubayan, pero parang SSS pa rin SSS yata ang nagamit doon. Didn't even know about that. Hindi ko alam na may ganoon ng GSIS. Pwede po palang sabihin. Lagi ko po itong tinatanong pag nadudulas yung mga kasama ko sa birada. Pwede ba sabihin dito yan? Pwede ba sabihin sa radyo yan? Pwede bang sabihin ng isang pangulo na hindi niya alam na nalugi ang GSIS sa investment niya sa pasugalan? Una, dapat mo bang invest sa pasugalan yung pera ng gobyerno? Tsaka bakit ganun, mga kabayan? Binabypass ba ng mga tauhan ni President Bongbong Marcos ang ating presidente?
Kasi kung hindi niya po alam yung nangyayari dyan sa GSIS at hindi pinaalam sa kanya, ano ang consequences nito mga kababayan? Like for example ka lang ang sa consequences ha. Like for example ng mga kababayan, yung hindi pagsunod ng House of Representatives sa proseso, no? Doon po sa impeachment na yon, meron po ba yung consequences na sinasabi na nga ng Supreme Court na this is unconstitutional? So, ganun lang ba yun? Dahil mga tunggrista sila, okay lang gumawa sila ng mga unconstitutional procedure, diba? Dapat sana magkaroon din ng pagpatawan sila ng kaparusahan doon sa kanilang paglabag sa pagsunod, 'di ba? Sa proseso, no? Sa legal na proseso ng impeachment. Hindi dahil mga mga congressman yan, hindi po natin kasuhan yan. 'Di ba? Ibig sabihin pag sila ang nagkamali, okay lang. Tapos pag pinaratangan nila si Vice President Sara Duterte, hindi pwede magpaliwanag. Ay nako. 'Di ba? Sabi nga ni Tito Soto, bakit pa nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court? Iyon po ang due process eh. Ano bang nilabag ng House of Representatives? Due process. Di dapat din sila magpaliwanag. Di ba? Pero deny, no? Ayaw nila magpaliwanag sa Supreme Court dahil ang tingin ni Tambaluslo sa sarili niya ay mas mataas pa siya sa Supreme Court. Tulad din dito mga kababayan, no? Binabypass po. Maaring unconstitutional yan, mga karibin natin, kapag hindi po alam ng isang pangulo ang mga nangyayari sa ating bansa, di ba? Wala po yan sa dapat alam po ng pangulo kung anong nangyayari. Di ba? Maliban na lang kung sasabihin naman nila, hindi pinaalam imposible yan. Ikaw yung manager ng GSIS, hindi ka matatakot? Bilyon ang lalabas mong pera, hindi alam ng Pangulo. Yan ay opinion ko lang mga kabayan, base po sa ating experience, no? Kasi tayo, minsan na rin tayo nagtrabaho, no? At lahat ng trinatrabaho natin ay pinapaalam muna natin sa ating boss. Sir, kahit saan ka magtrabaho, construction, farming, ano pa man yan, doktor ka pa man, kung ano ka pa, engineer ka man, kung ano ka man, lahat tayo may boss at hindi tayo gumagalaw as long as hindi alam ng boss. Di ba? Okay. Kaya ako mga kabayan, hindi po ako naniniwala na hindi po alam talaga ni President Bongbong Marcos ito. Nako po. Baka may sacrificial lamb na naman po dito ng madadali. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.